Regional Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 5:04 sa aga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ng isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Adto kita sang Miyerkules mga kabyanan, July 2, 2025. Ngayong aga sa aton nga mga mapisan nga mga mangunguma sa dinman nga bahin sa Western Visayas. Welcome na sa panibago naman nga edisyon sa Usapang Agrikultura sa Department of Agriculture Western Visayas kag DYLL Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kaabyanan, mangin kaupod ninyo Hope Tarichante and of course my partner sa kahanginan gikan sa Department of Agriculture Western Visayas, Mr. John Candelario. Sir, mayong aga. Yes, attorney, good morning and good morning sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga fisher folks, sa aton na agriculturists across Western Visayas, kag sa aton ng mga MAU, sa aton ng Provincial Agri, Society Agriculturist, kag subong man sa katapos ang DA Western Visayas sa pagpanguna sa aton ng Regional Executive Director, Director Dennis RP kagangatong duha ka Regional Technical Director for Operation and Extension ng atong OIC Director si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulation si Ma'am Zarlina P. Cuello. Maayong aga sa atong tanan. Yes, good morning, good morning, good morning. And syempre, good morning man no, sa aton yung mga tagpalamati sa Facebook kag sa radyo sa 585 AM. Mga kabyanan, sini nga aga no, sa iban nga portion or sa province of Iloilo, particular sa south, no, nakabatsyag kita sang pagtupa sang ulan. Meanwhile, diri sa aton sa syudad sang Iloilo, medyo mala yung mga karsada naton. So, medyo maburbugnaw nga aga sa aton nga mga tagpalamati, no, Sir John? Especially sa mga farmers man naton nga nagalibot-libot, protect yourself sa gihapon kay while nagalibot kamo sa inyo nga mga talamnan, kung nagatupa ang ulan, syempre kinahanglan sa gihapon naton sa mga protective equipment angay sang kapote, no, para hindi man kita magmasakit, no. Subong nga aga mga kabyanan, sining nga adlaw sang Miyerkules, no, another day, another topic ang aton nga or pagapat pa to, no, diri sa usapang agrikultura. And of course, we're very excited kay pag-aupdan kita sa aton yung mga special guest, Sir John. Yes, ang aton nga mga bisita sa mga attorney, not just one, but duha ka mga geotaggers, ang aton nga mga top geotaggers. Medyo malayo-layo ni aton nga location, attorney, coming from the province of Negros Occidental and the province of Aklan. Sila ini ang taggers nato no nga may pinakamataas o kung yung geotag sa ila respective provinces. Wow! Kung na-miss ninyo, no, yung Negros Occidental, subong nga aga mga kaabyanan, makaupod nato ng aton nga top
geotagger no from Negros Occidental, and of course kaupod man naton later no ang ato niya top geotagger from the province of Aklan. Wow, grabe, nagabiyahe-biyahe gali kita subong Sir John no from Negros Occidental. We also have from the province of Aklan and kita diri no sa syudad sang Iloilo. But Sir John no para mahatagan lang sang hint ang ato niya mga tagpalamati, ano na bala ang mga tupiko no or mga sino ba lang mga nakaupod na naton since Monday diri sa usapang agrikultura, Sir John? Since Monday ang nakaupod naton sa Monday, June 30 nangin resource speaker naton ang focal person naman ang RSPSA sa Western Visayas, sa DA Western Visayas. And then sa Tuesday nangin kaupod naton ang top geotagger coming from the province of Iloilo and the province of yes, for recap at ang inangin kaupod naton ang geotagger from Capiz and province of Iloilo. And today mangin kaupod naton, as we mentioned, ang top geotagger naton from the Negros Occidental and the province of Aklan. And tomorrow, bantayan pagit sa aton mga ka-agri, mangod makaupod naton ang aton yung top geotagger coming from the province of Guimaras and the province of Antique. And on Friday, 30, mangina kaupod gid naton ang top geotagger sa bilog ng Western Visayas. Yes. That's why kita diri sa usapang agrikultura, for sure ang aton man yung mga tagpalamati, Sir John, no, very excited na nga maka-istorya no ang aton yung mga dinapit subong nga aga. So siguro, Sir John, no, ipakilala na naton sino bala ang aton yung mga dinapit no diri sa usapang agrikultura subong nga adlaw sa Miyerkules. Ang makaupod naton subong, and I guess aron siya sa Zoom, attorney, ang isa ginaangan-angan pa naton from Negros Occidental. Unahon naton ani ang top geotagger is si Sir Kent Manila. Hi Sir Kent, good morning and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo diri sa usapang agrikultura. Good morning, ma'am. Yes. Actually, no, we're still waiting for Sir Bonnie Hontiveros, no, Sir John, from the province of Aklan, ang aton nga top geotagger. So kay Sir Kent, no, from Negros Occidental, ipapamangkoton naton, Sir John, no, si Sir Kent. Ano ba lang mga tools o kon mga practices ang ginagamit no para mapa-speed up ang ilang geotagging work sa mga rural areas? May ara bala kamo, sir, nga mga specific applications, mga devices no nga ginagamit o kon techniques para nga mapa-improve no ang inyong efficiency sa geotagging? Hello, ma'am. Good morning, ma'am. So, thank you na sa question. No? So, bali, ma'am, ang among ginagamit ni ma'am sa geotag, ma'am, is GPS o Garmin. So, bali, ma'am, kung manakos kami sa area ni farmers, ma'am, nang bali, ma'am, open naman ang satellite o ginaset naman sa 3 para nga kung magtakos kami sa area, ma'am, o maglibot kami sa area ni farmers, ma-accurate ginamon kapin pa kung dako ang area ni farmers. Dapat iset na ginasa sa 3 kaya sa kabisyo man ang satellite o dapat iset ka din para accurate ang area. So, anong concern naton diri, sir, no, is internet connection. So, paano naton gina-manage yung connectivity, Sir Kent, no, ang issue sa connectivity kag poor signal sa aton nga tagging? Muna sa ma'am, dapat ma'am mga aton nga GPS nga Garmin, ma'am. Pinapatrigin na sa namon ang ma'am o signal para nga ma-accurate din naman sa paglibot ang inangaya sa farmers. Sir John. Yes. Sir, no, sa geotagger, paano naton ginasiguro nga ang aton nga schedule
mag-meet naton in regards with our geotagging targets. How do we manage ang aton nga schedule, sir? Siguro sir, no, kung mag-schedule kami sa farmers, paano kami sa sir, no, makakanto kami sa nga sinda o sityo. Kung isa sir, ginakuha na naman ang mga numbers ang nga sityo o sinda sang president sang association. Para ba sir nga mag-apos na lang magpunta sa ila, tapos isa sir meeting na namon o gina-contact namon ang farmers nga dapat ara ka muna sa area kay ma-orient kami para ma-change namon ang about sa RSD SA. Sir Kent, no, hindi man sa tanan nga panahon or adlaw-adlaw man namin nga ato ni Tiyempo. So, paano nato, no, gina-deal yung mga delays, no, brought by nature, no, yung hindi man namin nga Tiyempo kung bad weather, and at the same time, no, yung what if ang aton nga mga farmer naman niya be unavailable, no, on that specific schedule. Siguro ma'am ko na muna ma'am kung ang atong farmers ng not available kaya muna ma'am siyempre try lang simpo. Pwede man na sila ma'am kaproxy ma'am sa ilang mga bata o bana nga para nga may ara lang sa area nga makaupod sa among libot sa area takos para hindi kami ma-delay sa ina nga simpo. When you say proxy, sir, no, do they need to present yung mga authorization ng ilang mga pamilya? Yes, miss. Kung kalain na gitmisan simpo, miss, na ginaula, gina-schedule, ginasalam. At siyempre, hindi man takapanapos, mamang kung bagyo o kung kapangila. Sir, may ara bala kita, no, sa mga nai-encounter nga mga language o kon dialect barriers, no, samtang nagakonduct kita sang field work naton, paano naton ini gina-address if ever, no, or dira sa may Negros Occidental may pareho sina nga instance ayhan Sir Kent. Kung sa encounter sa dialect, may siguro may kay palidre sa mong part sa Negros, miss, no? May nga Ilonggo. Tapos ang negad sa area naman, miss, ng sa San Carlos o Don Salvador Benedicto. May na miss niya medyo na Cebuano na sila. So paano natin Yes, Sir Kent, no? Paano natin gina-address, sir, no? Do we rely sa aton nga mga barangay officials o kung may ara kita ayhan guide nga nagaupod sa aton, no, sa pagpadulong sa sini nga mga komunidad, Sir Kent? Yes, miss. Dapat miss magkadto kami sa area o sa inang miss. Dapat may una miss ning dapangayo kami guide sa kapitan o sa tanod nga na-assign da o sa kagawad nga na-assign sa agriculture. Para lang miss nga masapos nga mag-communicate kami sa farmers kung di nila o kung di nila area para nga mas madasig na mon madiyotag ang area kung may nakatulton o may ka-guide sa amon sa nga lugar. Sir, bala namon no, nga very technical man ang trabaho sa mga geotaggers naton, no? So paano ninyo ayhan gina-measure or gina-maintain yung data accuracy naton, especially sa mga dalagko nga mga areas, no? Bala naton madamo ina dira sa may Negros Occidental circuit. Bali miss, una gina-miss namon miss, ginay mo miss sa amon nga GPS miss, no? Man sa miss gina-miss ng bako miss para ma-accurate. Una gina-miss open naman nga gamit, gina-set na naman sa 3mm. Tapos maglibot kami sa area ni farmers, dapat normal pace na sa miss para nga ma-accurate gid ang area nga total ni farmers kapin pa nga sa dagko. Sir John? Yes, kasi dugang natanong pamangkot, sir. Paano naman ang pila ka mga terrain kag distance sa tunga sa pila natin ka mga CPOs, especially sa aton nga location, naka-apekto sa aton nga geotagging output? Okay, sir. Sa sinadol, sir, doon grabe gid ang apekto sa amon sir, no? Pag geotag.
Kapin pa sir, diri sir sa Negros, laban di sir, tagas na sa bukid, o lagyo, lagid ang amon diri nga area. So, kapin pa sir na, pagkadto pa na sa inang area, gadmay, mas dasid, mas dako ang kaon sang lakat sa oras sir, kaysa sa pag-geotag naman. So, bale sir, kung magsige-sige, man na sa sir nga mo na sir, nga pero bilayo ang area, tapos gamay. So, hindi naman mabata ka mong quarter na. So, balik na ibiya naman na sir. Sa sir, gaduty na lang kami holiday. O gaduty kami Saturday, Sunday. Para makapapala na naman sir ang iban nga adlaw nga wala kami naka-quota. Wow. Grabe naman yung hard work and heart, Sir John, nga ginapur sang aton nga mga geotaggers, no? Imagine, even on holidays, nagatrabaho, no? Ang aton nga mga geotaggers sa field, no? Para nga mag-collect sa mga datos, no? Sa mga komunidad dira sa Negros Occidental, Sir John, Sir Kent. And may we know, Sir Kent, if diin specifically sa Negros Occidental ang aton nga area of assignment, ano kita ka municipality? Bale, sir, pagsugod ko ni sir sang February. Ano na na-concern nga municipal nga nakatuan, sir. Don Salvador Benedicto. Wow. Tapos, sir, ikaduwa, San Carlos. Bale, si sir, ari ko, sir, sa Manapla. Sir, no, anong mga concerns or mga common nga mga pagpanghangkat, no, ang gina-raise ang aton nga mga farmers sa every time nga magbisita kamo sa ila, no, sa inyong field work? Nang subali ma'am, minimum do per may ginis naman no may counter sa field nga pamangkot o ano ka farmers. Bali ma'am per may ma'am ang kuan din nga sa ma'am ang financial assistance kaya wala sila kakadala. So may list na kanyo sa mga farmers nga kutob naka-register sa RSBSA. So paano ma'am pag-check namon sang name ni farmers o ni ma'am o ni sir, bali wala sa amon list ma'am. So bali ni ma'am si farmers ni ma'am ning bali siguro bago pa lang isa nakaparegister o wala pa nakaparegister sa amon nga RSBSA. So amo naman na hindi pa sila kabaton sa financial assistant kay wala pa sila reference number, wala pa sila mga code sa RSBSA. Sir, kaina na mention nimo na there are times, no, nga may mga malayo gid yang mga lugar, and there are also times nga even on holidays nagapadulong kamo, no, sa sinang mga areas. May mga time bala sir nga ang ini nga mga lugar kapila nyo sila balik-balikon, no? Gina-revisit nyo yung mga lugar nga, especially yung mga far-flung areas naton dira sa Negros Occidental Circuit. Yes ma'am, yeah, kita ma'am tayo ma'am nga mabalik sila naman ma'am kaya same na ma'am nga kisa ma'am ito siyempre ma'am sa tungod sa kalayoon sang area may ara na kisa ma'am nga layo ang area pero ang balay sang farmers ato sa ubos. So bali wala sila ma-inform ma'am. Muna ba ma'am? Ma'am, need ginasa naman dyan po ma'am balik ko na area. Siyempre ma'am na-register na sa farmers, amon yung obra, inanan nila sila naman niya i-verified na may area sila para maka-avail sila sa benepisyo naman yung tinatawag sa RSBSA. On an average, sir, no, do ano kalawig yung ginaspend ninyo sa isa ka lugar depende sa inyong field work, Sir Kent, dira sa Negros Occidental? Sa dre ma'am, kung sa lawig, ma'am, example ko lang ma'am sa San Carlos ko ma'am. Lawig it ma'am, do igo na mo naubos ang San Carlos ma'am mga 1 month. Pero amon ginaidiya na ma'am kung mga layo, lagid ma'am mga sityos, gayo kami da sa mga farmers, nga istorya nga pwede kami kada kanay ka tulog sa o ngita kami nila tululugan sa area para nga hindi kami magpuli nga barangay o sa ano kay tungod nga perti kalayo madinday kami sa oras sa paglakad. So, Sir, curious lang, no, anong rewarding part sa pagiging geotaggers, especially, no, dira sa Negros Occidental, Sir Kent? sa dream ma'am, siyempre ma'am pasalamat per minute farmer Wow. sa amon.
Oh, I love it, no? Ang lain gid yan, no, kung lain gid kung makabaton kita, no, sang thank you, especially sa mga Yes, ma'am. beneficiaries nga ginaserbihan nato, no. Dako nga bagay nga or gina-validate nila, no, nga aton yung mga trabaho na we're doing our job, no, correctly and efficiently, no, para sa benefits ang aton yung mga farmers. Sir, abay ko lang, no, paano may ara bala kita sa mga checklist, may ara bala kita sa mga backups or iban pa nga tools, no, good nga ma-avoid yung errors sa mga datos naton, Sir Kent. So, bali mamaya kami subong ma'am ng logbook nga ginapapirmahan naman sa farmers nga pamatuod niya. May ginauma sila. Kag claim stub nga awit sa region nga tuod nga natakos na sila namon ina sa area. Mhm. Anong pinaka-challenging, sir, no, as a geotagger? Anong gid yan, no? Ang kaina naman siya nato, no, yung concern sa mga farmers. What about you, no, mga geotaggers naton? Anong pinaka-challenging, no, sa inyong work as a geotaggers, circuit? Pinaka-challenging sa amon gid miss ini nga obra. Siyempre miss ang farming nga maglakat o mag-geotag sa mga budlay nga area at pinadresa mo sa Negros lagyo nagid o mga pilas o kisama o ubog ka sa baha nga suba o matabok ka na sa pila ka suba. Correct. Mahon siguro miss ang pinaka-challenging gid sa amon. Pero wala man kami mahimo miss kay arat ang area ni farmers. Dapat pina sila namon katuan i-validate o taxon kay tungod ang amon niya obra. Yes, para sa mga farmers. By the way, Sir Kent, no, Sir John, to refresh lang, no, yung minds ang aton yung mga tagpalamati, especially our farmers, mga fisher folks, no, diri sa Western Visayas. Ano ba lang papel, no? Ano ba lang trabaho sa mga geotaggers, Sir Kent? Bali ang trabaho gid ma'am sa geotagger ang purpose kini ma'am no. Bali geotag kami para nga balaan gid namon ang farmers nga tuod nga mga naka-register sa RSBSA kung tuod gid man nga may uma sila o sila pagdapong katalauma sa ngina nga mga area. So far, sir, dira sa Negros Occidental, compliant man ang aton yung mga farmers, no? May mga na-counter bala kamo sa field nga kung sa diin, no? Nalista sila pero wala gali sila sa mga uma nga uma dira sa Negros Occidental. Sa Dreames sa Negros na mayara gid man nga wala ibang talamnan. So paano naton gina-address Tapos, ini, sir, no? Neng bali ma'am ang ina nga farmers siguro ma'am no wala na sa talamnan no kay naprintayan na o na paaring duguan o same na sa una miss nagpa-register sa miss no may area sa pero gin paaring duguan na sa iya o gin prinda. Oh, okay. Sir John? Regarding naman sa aton nga field validation kag pag-gather naton sa pila ka mga information, Sir Ken, paano naton gina-handle ang mga incorrect o kung mga missing farmer information during our field validation? Okay. Ning siguro sir no base to base cases naman na siguro sir no. So bali base sir sa wrong information sir. Ning base incorrect ang apelyido ka farmers o birthday o pangalan. So bali sir mga ayo lang tani ID sir no sa verification sa ila information. Kag kung about naman ni sir sa ila parcel o commodity nila na missing gina-check o gina-verify tani sir no sa aton nga admin o RPMO o encoders kung ano gid ang ara sa ila RSBSA profiles. Sir, ano lang nato, no? Paano kita or anong mabulig sa aton nga mga local government units, no? Mga barangay officials naton included
sa ining aton nga field work no or pag-gather sa mga datos or pag-verify sa mga datos and even no sa pag fill in sa mga missing details no sa aton nga mga farmers dira sa Negros Occidental. Siguro miss dako gina-miss para sa amon miss no ang bulig ka LGUs no. Kapin miss kami ma-coordinate kami sila no. Makundihan kami nga barangay masulod kay plan man kami ng nila nga mag adto sila nga barangay mag-courtesy call kan labi na sa tanan miss no. Ang LGUs sila na makapatipon sa dra nga farmers masulod ka sa barangay. Yes, that's right, no. Namo na ang permi naton Sir John no ginasulit-sulit diri no. Dako gid ang bulig o kon ang kolaborasyon no sa Department of Agriculture kaupod ang aton nga mga naglain-lain nga mga local government units diri sa Western Visayas including no ang aton nga neighbor ang Negros Occidental, Sir John. Yes, and we're very thankful man as you mentioned kagina ni Sir nga isa sa pinaka-rewarding naman niyang part nilang isa ka geotagger ang mabatian ang pagpasalamat sa aton ng mga farmers. And may we know, sir, if anon ikaw kadugay serve as geotagger? So, bale sir, no? Sa naligan, sir, unaw na ako ginading sugod sa geotaggers, no? In June 2023. So, bale sir, pagka-tapak sa December, wala ko naka-renew. So, bale, subong sir, nakabalik ko sa 2025, sugod lang sa February. So, siguro sir, subong ko sir, mga 11 months pa lang na akong pag-geotag. Wow. Pero ano sir, related ka man sa agriculture ang imong nga kurso, nga bala na-decide ikaw no nga magbalik ka sa geotagger no? Nang yes miss, nang agriculture graduate. Wow. Nang siguro miss na nagbalik ko sa dreams na para more pag-miss nga makaserve ko sa farmers pagdamo pa ko mabalan about sa RSBSA. Yes. Actually, siling gani, no, Sir John, ni Sir Ken, again, no, yung reward dira nila as a geotaggers, yung ang pagpasalamat sa aton nga mga farmers. So, do hindi gid na iya matakos or hindi gid na iya mabayluhan, no, sang any amount yung ang pagpasalamat no sa or gratitude sa aton nga mga farmers sa kapisan sa aton nga mga geotaggers especially dira sa inyo sir no sa Negros Occidental. Siguro sir no anong mga personal skills ang pamatsyag nimo no essential para sa aton nga mga top performing nga mga geotaggers? Ano ba lang naisip nimo no nga mga qualities no nga ginapossess sa aton nga mga geotaggers, Sir Kent? Para sa akon guramis passion na mag-serve sa farmers. Nga bisan kalayo, hindi mo kailangan magreklamo. Itong niya amon obra o amon goal para ma-verify no, si farmers kag makaabel man sang benepisyo sa RSBSA. Ay kung hindi, pa siya na-bonus sa ining obra mis no? Sa hindi ka nikakuta, dapat masulay ka dito sa initan, uulan, maubog sa suba. So, ma'am no, na gabaha man o wala, pataklan dulog sa kabukiran niya, budlay, agyan, ulisod, delikado man, agyan, bakilid, kag isamis no, ning makatubang kita sa farmers, may kaakig, o sapid. Pero mis no, maski ining obra ng kapoy, dapat naba madimo pasensya mis no. Isa may encounter kita nga kaakig para mas. Pero mis nga mis nga obra mis maski kapoy, di ba mis nakakita naman ng farmers na grabe ila effort sa ilang pag-obra, sa ilang pagtanom para lang mis nga maging successful man ang ilang pag-harvest ang ilang mga tanom. So bali siguro miss amon man guro miss nga mga geotagging miss balik kami miss ga effort dito sa farmers now. Ya serve kami sa farmers, yakadtong kami sa area kasulay sa initan, sa ulan. Ang siguro miss amon ni miss ga sacrifice mo kami sa amon nga obra sa geotagging. Wow. So guro miss na ko mga farmers ga harvest sila sa successful. So kami miss ba siguro miss wala kami kabalik sa uli. Kasi sa sining obra, mapagtanong mo namon nila, namon sa ila sang
nga ano ba miss nga pagtanom naman nga hindi na sakripisyohan man sila naman. So bali base dasan miss na base sini nga obra maka-harvest mo kami sa amon successful so diri sa Wow. amon nga kabuhi. Wow, kanami isang mensahe, Sir John, ni Sir Kent, no, makatandog balatyagon. And we're very grateful, no, sa aton yung mga geotaggers. Hindi lang, Sir Kent, no, yung mga farmers ang grateful sa inyo. Kami man, no, na-appreciate namon ng inyong trabaho, Okay. no. Um, kudos sa aton nga mga geotaggers, no, nga mo nga pagpanginbulahan, gina-extend namon sa inyo, no, because sa inyong mga sacrifices, no, nagigiyahan ng Mhm. aton nga mga farmers dira sa Negros Occidental. Again, no, Sir Kent, madamo gid nga salamat. Sir John? Yun. Yes, I agree to that, attorney. And sila man mismo, attorney, ang palaagyan agad nga makakuha sa ang pila ka mga intervention, Yes. pila ka mga benepisyo ng aton nga mga farmers, pinaagi sa RSBSA, pinaagi sa ilang sistema. That is why nagapasalamat kita mismo nga nagasulay gid sila sa initan kay personal gid kita ka nakatambong sa ilang assessment kag nabatian ginato ng ilang mga sacrifices kag mga experiences sagod nga madulong ini nga mga services sa aton nga mga farmers and sa iban pa ginaton nga mga stakeholders. Yes, and before kita mag part 2 no sa aton nga interview, nga makaupod naman naton nga no ang aton nga top geotagger from the province of Aklan. Ipamangkuton lang nato no si Sir sang iyang malipot lang nga mensahe no sa mga kasubong nga mga geotaggers, Sir Kent. Sa ako nag-grow miss nga message sa diri sa Negros nga mga geotagger. So siguro miss na more improvement ng guro sa pang-geotag o pag-sacrifice man no nga kisa sa obra nga ini sa ulan sa init kung kaya man lang nila miss na. Nagkabay pa miss na nga always lang gid kami guide diri sa Negros nga sa among pag-geotag maski sa kabudlay nga area o sa lisod nga area nga ganay kami pa may kabakod na resistensya sa among panglakaton pa may kadadlaw. Yes. So there you have it mga kaabyanan. Si Sir Kent Manila no sang Negros Occidental ang ato nga top geotagger from the province of Negros Occidental. Sir, madamo gid nga salamat sa imong nga tiyempo nga ginahatag no diri sa amon sa usapang agrikultura, and thank you for sharing your story. Thank you no sa Yes, pag-inspire sa aton nga mga tagpalamati subong aga, and thank you for your service sa aton nga mga farmers dira sa Negros Occidental, Sir Kent. Nabatian mga kaabyanan si Sir Kent no from Negros Occidental. Sir John ang ato niya top geotagger. Wow. First part pa lang na no na ano na kita na inspire na kita sa iya. What more no kay may isa pa kita nga makaupod later sa part 2 sa ato niya interview diri sa usapang agrikultura, Sir John. Yes, mangin kaupod naton mga ka-agree ang top geotagger naman from the province of Aklan. So after sa aton nga pila ka mga pahanumdom, bantayan ang aton nga second part of the interview. Yes, makaupod naton later mga kaabyanan si Sir Bonnie Hontiveros from the province of Aklan. Bantayan sa pagbalik sa usapang agrikultura. Sprang from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabok Fisherfolks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013. And almost a decade after putting up the People's Organization,
to bring relief among the residents of Tabok, Libertad, Antique, this has grown to 130 members with 72 males and 58 females who have been walking hand in hand to improve their lives after braving catastrophe. As they tread their path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced by the Regional Project Coordination Office 6 under IREP component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng panghuli po ng isda na ginagamitan po ng nets and ropes. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat at ito po ay may mga sandbags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito pong Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakaka-apekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers. The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag cueing for another haul from the nets. Upon collection of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of best practices upholding their unifying goal to increase the income of the members by at least 59% annually, from 30,000 pesos to 47,834.11 centavos, provide employment to at least 30 persons in the locality, and increase membership by 5% annually. On top of their initiatives are best practices. TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fisherman crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage. It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off or the suspension of fishing operations intended for net cleaning upon accumulation of moss, which lasts for a week, and a total nets off lasting for a month. Ang Lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May, and then may totally nets off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total nets off is habagat po siya dito sa place namin. So magre-resume po yung aming operation September up to May uli. Tuwing total nets off po, bali ang ginagawa po ng aming mga members ay ang pumpunuhin po yung aming mga nets, lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga pamboat kung may sira po. Para po maka-prepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So sa time po na total nets off, meron din po kaming capability building, mga trainings na kinakandak po namin para tuloy-tuloy po yung aming kaalaman. Kung kahit wala kami pong operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project. Now clocking to its 10th cycle. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:43 sa aga. Mga kaabyanan from Negros Occidental, no, nakaupod natin si Sir Kent Manila, ang ato niya top geotagger from the province of Negros Occidental. So, saylo naman kita sa probinsya sang Aklan.
gayapon mga kaabyanan, no? Ini ang usapang agrikultura and of course, makaupod ninyo Hope Torrechante and Sir John Candelario from Department of Agriculture, Western Visayas. And as promised mga kaabyanan, makaupod na naton sini nga aga ang aton nga top geotagger from the province of Aklan, si Mr. Bonnie Hontiveros, ang aton nga top geotagger. Sir, mayong aga and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. I-request lang natin si Sir Bonnie, no, na mag-on sa iyang nga mic para mabatian siya natin. Sir Bonnie, good morning! Good morning, ma'am. From Aklan. Yes, finally! Sir Bonnie, good morning and welcome sa Usapang Agrikultura. Good morning po. Yes, siguro para hindi na kita magpaligoy-ligoy pa, no, Sir Bonnie, anong mga tools or practices ang aton nga ginagamit, no, para mapa-speed up ang aton nga geotagging dira sa mga rural areas sa province of Aklan, Sir Bonnie? Unang-una po ay yung coordinating sa aton nga LGU MAU. Before kita magsulod sa barangays, is mag-coordinate man kita sa LGU mga kapitan bla, para maka-coordinate sila sa mga meeting para sa pag-conduct sang geotagging. May mga issue bala kita, sir, sa connectivity naton, internet connectivity, no? Nag-aapekto bala ini, no, sa aton nga geotagging work sa mga rural areas naton dira sa province of Aklan? Siguro ma'am, ang mga ulan or may coming nga mga bagyo, amo na siguro kung may mga delay kami. Kag minsan sa LGU, coordinate sila kasi sa GC nila. Ang iba hindi nila mabasa ang GC. Amo na nga pagsulod naman sa isang barangay, wala sila kasayod. Amo na kita mo na ma'am nagyan. Yes, Sir John. Paano naman natin ginamanage, sir, ang aton nga daily schedule agud nga ma-meet naton ang aton nga mga geotagging targets? Bali after coordinate namon sa courtesy sa barangays, ginamit gid na namon tanan ang farmers. Tapos gina-schedule namon every sitio. Bali 3 kami nga geotaggers. Ang among ginaobra, ginagabunotay lang kami para way laban, way gamay para parehas. Tapos ang amon nga gina-schedule namon na 2 days lang siya. After 2 days, ma-out na kami sa sitio para ang farmers obligado gid nga magpasukat sa area. Sir, ano naman yung papel, no, sa team coordination sa success, no, sa inyong assigned area? Ano bala ang may paano mo bala ginadistribute, no, ang task sa imong team dira sa province of Aklan, Sir Bonnie? Sa amon nga team, wala gyud kami problema. Kung may mga sangkiri kami nga problema, kung bawa makulang kami sa mga amon nga kota, gabigayan lang kami. Ang isa mapundo na kag ikaw lang magjutag. Amon ang amon nga coordinate, bali kung kami mama, join lang kami sa amon nga team. Bululigay, way kami gailisipay. Amon na nga nakalamang ako kay siguro sa upload lang namon, gamay lang man 2% ang hakpan ko sa ila, ang labaw. Sir, may mga na-encounter ba kamo, no, ng mga language or dialect barriers dira sa
inyong pag-conduct sang field work, no? Actually, the same question man nga gina-ask naton, no, kay Sir Ken Caina sa Negros Occidental. What about, no, sa province of Aklan? May mga na-encounter ka mo, no, nga language o kung na dialect barrier? I understand, no, ang mga Akyano naton may ara man sila, no, nga lain niya paghambal compared diri sa province of Iloilo, no? So paano ninyo gina-address, sir? Kung may mga nga language, part na siguro, ma'am, sang Libakaw, kay may ara sila nga language na di naman maintindihan. Sing Bisaya, gid na. May halo, abi na daw karaya. Muna ang mumudlayan namon. So, part naman sa iba nga language na daw wala man gid, ma'am. Puro naman giaklanon bitanan. So, may naman nga mga English nila nga language, na okay lang man. At least, no, the beauty sa aton, Sir John, no, nga language is pwede ka ka-Filipino, pwede ka ka-English, para nga magkaintindihanay. No, aside, of course, sa mga dialects na hambal, no, sa mga certain localities diri sa aton sa pungsod Pilipinas. So at least naga-meet halfway ang aton nga mga geotaggers and ang aton man nga mga farmers, Sir John. And ano naman ang aton nga ma-recommend para sa palaabuto naman niya, sir, regarding sa aton nga RSPSA campaigns, agud nga man yun efficient, especially sa aton nga location sa province of Aklan. Sa makaroon siguro hay mas dugangan pag naton ro paghugod pag entertain sa farmers, lalo na gid sa aton ng farmers nga hindi pagit ka antigo, guwa pagit ka apply, duligan naton para maabo pagit nga farmers nga maka-register sa RSPSA. Pero akon man is medyo nga lawas agad buligan naton ro mga farmers. Sir, no, same question man kay Sir Ken Caina. Do ano ka nakadugay as a geotagger dira sa may province of Aklan, Sir Bonnie? Last 2023, ma'am, bali 2 years. Wow. Ano naman niya for you, Sir Bonnie, yung rewarding na part sa pagiging geotagger? Anong pinaka nami, no, nga bahin sa pagiging geotagger dira sa province of Aklan, Sir Bonnie? Ang pinakamanami gid nga na experience ko kay amoni, kung wala ako dire, hindi ako wala gid ako idea magatubang sa mga tao. Amo nang ako nanamian di kaya nakumbinsi mo ang mga tao nga ikaw lang isa kag dahil sa RSPSA, damo gid ako na experience. Ang akong wala nakadtuan gid ang mga bukid nga di ko makaya, hinaya ko para lang sa deserve sa farmers. Yes. Sir John, no, halin kaina sa subong ang pagiging selfless sa gihapon sa aton nga mga geotaggers ang naha-highlight, no? Imagine their sacrifices, no? Kay Sir sa bahay naman yan ni Sir Bonnie, mga kabukiran dira sa may probinsya sang Aklan, ilang nga padulungan, no, para lang nga malabot ang aton nga mga farmers, especially sa mga far-flung areas, no, sa probinsya sang Aklan, Sir John. Yes, I agree to that, attorney. Regarding naman Sir Bonnie, same question kagina kay Sir Ken, ano nga mga challenges o mga pagpanghangkat naman niya ang aton nga na-encounter actually during our operation, no, sa field mag-geotag kita sa pila ka mga areas? Nga concern na experience na muntik lang ako bayo sang tawo kay ang ginhambal sa amon gaano kamo di ano ang inyo target dire nga ari kamo sa barang sa Banwa sang Libakaw. Ang mga tao dito di mo mabalaan kung ano. So muntikan lang ako sumbag lugar sa akon gipaliwangan ako man ang part sa akon. Mismo nga ni ang mga barangay official medyo nahadlok ka na. So ako ginatubang ko na. O wala man ako nahadlok sa iya kaya ako na target
para sa mga farmers. Katao kami sang para na sa siguro sa atong ayuda. So isakto naton ang butang naton sa tamang ila area, kung madako man o gamay. So ibutang naton kung pila sila kabilog para wala sing laban o ano para parehas. So amo lang gid sir ang ako na experience. Muntik lang gid ako na sumbagan kag may ara man nga trial nga ginasumbatan ka sa tunga sang lanas. Amo na nga amon nga na-experiencehan sir kag may mga ara man nga muntik lang galabuay. Kasuway man gid dayon. Amo lang na sir. Yes, hopefully hindi na comes to worst pa ang mga bagay-bagay, no, especially for the safety man sa aton yung mga geotaggers. Sir Bonnie, ano naman ang imong mamensahe sa mga kasubong nimo nga mga geotaggers dira sa probinsya sang Aklan? Ako lang mahambal sa anda. Di lang sila maghahawag. Hugod lang. Gro ako lang kung sa anda ay di lang kita mag-ilisipay, kita lang natin ng atong farmers para mas maabo pag kita nga mabuligan. So ang akon, kung kamo subong wala man kamo ang pareho sa akon, sa akon medyo nagkamalang na sa downloading mo lang medyo ang kibahan parehas man lang man kami sa mga area. Mm-hmm. So ang akon mahambal sa kibahan, join lang kita. Yes. And siguro Sir John, Sir Bonnie, no, sa inyong man lengguwahe ang imong mamensahe sa mga farmers naton dira sa probinsya sang Aklan, ang mga Aklanon farmers naton, Sir Bonnie. Ang mga Aklanon na ang farmers man bimang question. So, yung mensahe mo, sir, sa mga farmers naton, anong imo mahambal sa ila in your language, in Akyanon siguro para mas maintindihan pagid nila. Mahambal ko sa mga farmers habang among iba nga wala pa naka-apply sa nga RSBC, apply na kamo kag ang iban nga may ara man nga mga area, mga rice area nga wala pa madyutag di ipadyutag nyo na kag sa ulihi dira nagabis kita sa mga nadyutag. Ay ang iba na abi nila nadyutag na sila kay ginsukat sila sa mga kadastral bila registered na sila. So amo nang iba nga pagkaintindi ko lang iban okay naman. So halos man tanan nga farmers house nadyutag na gidatanan ang mga rice area nila subong mga commodity katulad ng coconut, corn. So may ara gad nga farmers nga di na kami magpasukat sir kay tapos na kami sa rice. So may ambal namon basig isip ka mo nga hindi ka mo daay way ka mo mabuol. So ang amon at commodity nyo lang na malay nyo sa ulihi. Mo lang na ma'am gid na encourage lang namon sa mga farmers. Kag mga farmers di ka mo magkahadlok sa amon kung may mga problema, pamangkot lang ka mo kag atubangon namon. Kung may mga gusto pa mag-apply, comply ninyo. Yes. Para tanan happy Yes, that's the beauty, Sir John, Sir Bonnie, no, sa aton nga mga geotaggers kay may pamangkutan ang aton nga mga farmers, especially sa mga far-flung areas, mga rural areas, no, dira sa may probinsya sa Aklan or even no sa bilog nga Western Visayas, Sir John. And once again, ginapasalamatan ginaton ang presence naman niya ni Sir Bonnie Hontiveros, ang top geotagger from the province of Aklan, sa paghatag sa iyang oras kag sa pag-share man sa iyang mga experiences as one of the top geotaggers diri naman niya sa Western Visayas. Yes, Sir Bonnie, madamo gid niya salamat kag maayong aga sa imo kag sa mga pumuluyo sa nga probinsya sa Aklan. Thank you. Dapat
yan mga kaabyanan, si Sir Bonnie Hontiveros, ang top geotagger from the province of Aklan. Sir John, no, duha naman ka guest ang aton niya nainon-anon diri sa usapang agrikultura. Nakuhaan naton sang impormasyon no tuoy sa ilang nga trabaho as geotaggers, and at the same time nakuhaan man naton inspirasyon no for being selfless sa trabaho, very very passionate sa trabaho, worth emulating especially sa mga employees no sa idalom no sang gobyerno. So again, no, ang aton niya gratitude gina-extend nato sa aton mga geotaggers, Sir John, no, sa ilang sacrifices sa pagpadulong sa mga, especially sa mga malayo nga lugar diri sa Western Visayas. And tomorrow, ato inibantayan sa aton mga sagri, ang aton mga kaupon, ang top geotagger naman sa province of Antique and province of Ras. Wow! Sige pa mga kaabyanan ang paghinunanon naton sa mga top geotaggers naton diri sa Western Visayas. So tomorrow, bantayan no, ang mga istorya naman niya sa mga top geotaggers naton from the province of Antique and the province of Guimaras. Madamo gid niya salamat mga kaabyanan sa inyong pag-upod diri sa usapang agrikultura, pagpamati, pagtutok no sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Gusto naton pasalamatan ang aton nga mga katuwang technical diri sa studio, Sir Vermer Aventura, sa transmitter, Sir John Magallanes. Mga kaabyanan, nanging kaupod ninyo Hope Torrechante, and of course ang ako niyo partner, John Candelario from DA Western Visayas. Ini ang usapang agrikultura, maayong aga. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.